ka-greeners, magandang araw! So ito yung mga naipunlang buto ng pipino at panahon na para sila ilipat tanim nang tayo'y may maanit makain. Kaya, wag aalis kaibigan! What's up mga ka-greeners? Welcome sa paglipat tanim ng ating mga pipino at ang paggawa ng kanilang gagapangan. Pero bago natin sisimulan ang paglipat tanim, ay atin munang ihanda ang lupang gagamitin. So makikita nyo na mayroon tayo ditong inihanda ng mga balde para lagyan ng karton. Alam nyo ba na ang karton ay nakakakuha ng init at nagpapanatili ng kahalumigmigan sa lupa o moisture ng lupa at pinipilit ang anumang umiiral na mga buto na tumubo. Kasabay nito, hinaharangan ng karton ang anumang ilaw sa sumibol na mga buto na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Kaya maganda ang karton sa ating pananim. So ito yung mga nakunis natin. Ayan o. Ayan, binabasa ko na ang karton para maparatili ang moisture ng ating mga cardboard. At mayroon akong ipapakita sa inyo, kawawa yung ating photos. Ayan, nalusaw sa init. Nakaligtaan ko noong isang araw, naibilad ko pala ito sa init. At di ko kaagad nakuha, kaya ayan yung resulta niya, di ba kawawa? Kaya pinapa-standby ko na lang dito sa ating lilim na lugar. At ayan, maglalagay na tayo ng lupa. So bale, layering lang yung ating ginagawa dito mga ka-greeners. Una yung cardboard or carton at saka lupa. At susunod naman ito yung organic na cow manure at saka yung mixture talaga na mayroon ng rice hull. Ngayon, lagyan naman natin ito ng cow manure. Ready na po sila para sa ating pipino. So ayan na ang ating mga naihandang lupa. Ayan, ready na sila para sa ating pipino. So bale, bawat balde ay dalawa yung ating itatanim. Kaya, sundan nyo lang mga ka-greeners ang aking ginagawa. Para tayo'y may maanit makain, kaya kailangan natin talagang magtanim.
So ayan na ang ating mga nailipat tanim na mga pipino. Dahil nga sa may nagbabadyang ulan, tingnan nyo naman yung ulap, dumidilim, kaya huminto na tayo. Ipagpabukas na lang natin ang paggawa ng ating gagapangan para sa ating pipino. Kinaumagahan ay maaga tayong nagising para sa paggawa ng ating balag o trellis ng ating pipino. So kung naalala niyo yung kahoy na nakuha natin dyan, kasama din yan nung gumawa tayo ng balag para sa ating sayote. So ngayon, kukuha naman tayo para sa ating pipino. Kaya ayan. Baka nagtataka kayo mga ka-greeners na walang tanim dyan sa aking nilalakaran. Dahil maputik talaga dyan. So, kailangan natin talaga ng mga container gardening. So, hahatiin natin ito sa dalawa. Ganyan lang yung kataas ang ating kukunin. So, ayan, sinusukat ko talaga kung pantay ba yung dalawa. Ayan, pantay nga naman. Kaya, kailangan natin itong hahatiin. Para madali nating maitusok ang ating kahoy, so kailangan natin itong patulisin para di na tayo mahirapan sa paglalagay nito. Napahinto tayo dito mga ka-greeners dahil nangangalay ng aking kamay. Pero kahit ganun ay patuloy pa rin tayo dito sa ating ginagawa. Dadalhin na natin ito sa ating garden. So ayan, sinimulan ko na ang paghuhukay o ang paglalagay ng butas para madali na lang natin ito maitusok ang ating kahoy. Ayan, tinutusok ko na ang kahoy ng paulit-ulit. Sa bawat paggawa ko talaga ng poste mga ka-greeners ay nilalagyan ko ng bato ang butas ng ating poste para mas matibay siya at hindi siya maalog-alog.
Mayroon tayo dito mga sirang upuan at gagamitin natin ito para paglagyan ng ating mga balde na may mga pipino. So, arrange natin ito para pantay yung pagkakalagay nila. Ayan, maganda na silang tingnan at naayos ko na. Kulang na lang ng alambre para sa kanilang gagapangan. Jute rope ang ginagamit natin dito dahil matibay siya at pwede pa natin itong mapapakinabangan sa susunod pa nating itatanim. So ito na ang kabuuang itsura ng ating ginagawa mga ka-greeners. So ayan, tingnan nyo, meron na tayong paggagapangan ng ating mga pipino. Kaya abangan natin ang kanilang paggapang. Sana ay manatutunan kayo sa araw na ito.
Kung nagustuhan niyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Thank you for watching. God bless and bye-bye!